Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Okay, kung anong gagawin ng isang pasyente pag meron siyang nosebleed, no? Okay. Sa pag-aalam ng mga tao, dapat daw nakahangad. Ibig sabihin, ang hangad is Bisaya, ang Tagalog is yung parang looking up. Nakaganon daw, no? At saka dito ilagay yung eyes dito sa forehead, sa agtang, sa Bisaya, sa noo, sa Tagalog dito ba banda. Okay? Pero sa totoo lang, hindi po tama yan, no? Okay, once mag nosebleed po kayo, okay, kahit dahil sa high blood or sa pangungulangot or sa allergy sa ilong, ang gagawin po ninyo is huwag maghangad or huwag magtingin sa itaas, ganon. Mali po yan. Dapat po medyo magtingin kayo sa baba. Pag ganon. Bakit? Kasi ipatulo lang po ninyo yung dugo. Tapos habang tumutulo yung dugo, okay, sa bibig kayo maghinga. Ganon, Okay. Dahil po ang bleeding po ay hindi po galing sa agtang or noo or forehead. Ang bleeding po ay galing po sa caesal back plexus dito banda or dito banda. So dapat ang cold compress ay dito banda kung dito tumutulo yung dugo, or dito banda kung dito tumutulo yung dugo. Hindi po dito, yung cold compress, wag naman hot compress, lalong lalaki yung blood vessel or yung ugat, di lalo mag-bleeding, di ba? Okay? So, matitigil na po yan. Basta, nakaupo po kayo at medyo nakaabante ng konti yung ulo ninyo. Huwag kayong maghiga, kasi mas malakas yung bleeding pag nakahiga ang isang tao, kasi ka-level lang po yung ilong at saka yung puso. Syempre, pag mag-pump yung puso, diretso yan. Pag ganun yan sa ilong, dahil nakahiga po kayo. Pero pag nakaupo po kayo, ay syempre, although mag-pump yung puso, paakyat yung dugo, pero yung pressure pagdating sa ilong, hindi na masyado malakas kasi paakyat na kasi po yung dugo. Okay, so tinanong ko po yung pasyente kanina kung naninigarilyo po yung asawa niya, okay, or nagkakatol po sila, yung insecticide coil, okay, kasi pwede rin dahil sa allergy yan sa bukod sa coco lumber, okay, pwede allergic sa usok ng sigarilyo, usok ng katol or insecticide coil, usok ng sa pagdaob, yung sinusunog yung dahon sa labas, no? Usok galing sa sigarilyo or vape, no? So kailangan wala po yan. Napaka-importante. At pwede rin yung sipon niya kanina, hindi lang po dahil sa coco lumber, pwede rin po dahil sa alikabok sa bahay. Kaya po, sa bahay, pag meron kayong pasyente na nag-allergy sa ilong, palaging baradong ilong, palaging nagbabahin or nag-hatsi or nag-sneeze, okay, kailangan huwag po kayong magwalis sa bahay. Okay, kailangan mag-map po kayo, para hindi po mag-float, no, yung alikabok, Okay? So yun po ang dapat gagawin ninyo, At saka syempre, pag maglabas po kayo sa bahay, kailangan po talaga magmamask kayo, Ang mask po kasi napaka-importante, at saka napaka-mura rin, at saka napaka-effective, Hindi lang po kontra sa COVID ng virus, kontra sa lahat ng mikrobyo na cause ng respiratory tract infection, okay? From your ilong to the sinus, no, sinusitis, to the throat, tonsillitis or acute pharyngitis, to the upper airway, bronchitis, or up to the lungs or pulmonya. So nakaka-prevent talaga ang face mask kontra sa mga respiratory tract infections na nabanggit ko po, Okay? Kaya nung nagka-COVID po, sa totoo lang po, mas konti yung pasyente natin na nagkakaroon ng sinusitis or tonsillitis or pharyngitis or bronchitis or pneumonia, because dahil nagfa-face mask po sila. Okay? Kaya sabi ko nga sa kanila, sana
Kung pwede lang, hindi mo wala yung COVID. Pero huwag kayo magpabakuna. Hindi po totoo yan, ha? So, face mask pa rin, ha? Napakamura, okay, affordable, at saka kahit saan pwede nyo mabili, accessible, ha? At saka effective po. So, mag-face mask po kayo palagi, kahit wala kayong sakit, ha? Okay, kahit wala kayong sakit, kahit wala kayong allergy, mag-face mask kayo paglabas ng bahay kasi you can never tell kung kailan kayo magka-infection. Lalo pag late kayo matulog, ha? Okay, yung mikrobyo nasa hangin lang po yan. Okay, pasok ang mikrobyo pag malakas ang immune system, okay, hindi mabubuhay ang mikrobyo sa loob, mamamatay dahil patay ng immune system. Okay? Ay, buti sana kung ganun. What if kung late kayo matulog, bagsak ang immune system or body resistance, syempre, pagpasok ng mikrobyo, dahil wala kayong mask, buhay na buhay yung mikrobyo sa loob kasi mahina ang immune system, hindi mapatay ng immune system ninyo. So, pag buhay na buhay mikrobyo, mag-multiply, sisirain yung baga ninyo at magkaroon po kayo ng pulmonya. So, mag-mask po kayo palagi, lalo na kung inaabuso po ninyo yung katawan ninyo, okay, to the point na babagsak po yung immune system po ninyo. Maraming salamat po.